Jose Alvarado, trending. 2 beses inagawan si LeBron James. Warriors starting 5 babaguhin ulit at Stephen Curry. Bakit relax pa rin? Ngunit bago ang lahat, kung gusto nyo ng matibay na basketball shoes, New Adidas Fashion, mabibili lamang sa halagang $2,299. I-click lamang ang link sa comment section or bisitahin lamang ang tpen.com for more high quality shoes. Naging viral mga kaibigan si Jose Alvarado pagkatapos na maagawan ng bola si LeBron James ng 2 beses sa labanan ng LA Lakers at New Orleans Pelicans. Ginamit na naman ni Jose Alvarado mga kaibigan ang kanyang signature move noong hinarap nila ang Los Angeles Lakers kahapon. Parang GTA lang mga kaibigan nang sumilip at inagawan ng patalikod ni Jose Alvarado si LeBron James sa 2 maghiwalay na sitwasyon. Napareact na lang ang isang NBA fan mga kaibigan at sinabing si Jose Alvarado raw ang isa sa mga napaka-entertaining pagdating sa mga steals sa NBA history. Kaya nga binansagan siyang Grand Theft Alvarado o GTA ng NBA at nagustuhan naman ito ng mga NBA fans at sinabing nasa top 10 nickname ito ngayon mga kaibigan. Hindi naman nakaligtas si LBJ sa pangbabatikos ng isang NBA fan at sinabing tumatanda na talaga si LeBron. Sinabi rin ng isang NBA fan na isang legendary si Jose Alvarado dahil nagawa niya ito ng 2 beses kay The King LeBron James. May ibang fans na nagtataka rin kung bakit raw wala man lang iisang kakampi ni LeBron James na nakapagbigay sa kanya ng isang warning o sumigaw man lang upang maiwasan niya ang pag-steal ng bola ni Jose Alvarado. Sa pangalawang clip, makikita natin kung saan parang alam na ni Taurean Prince ang balak ni Jose Alvarado. Ngunit bigo siyang pigilan ito papunta kay LeBron James mga kaibigan. Hindi ito palaging ginagawa ng Puerto Rican player sa lahat ng oras pagdating sa laro. Naghanap ito ng tamang tiyempo kung saan at kailan niya gagawin ang pag-steal ng bola at naging matagumpay naman ito palagi mga kaibigan. Marami nang nabiktima ng mga NBA players itong si Jose Alvarado sa kanyang signature move pagdating sa steals. Isa na dito ang point guard na si CP3 pero hindi ito gaano ka-espesyal mga kaibigan. Ngunit ang ma-steal ng 2 beses si LeBron ay napaka-impresibong gawin. Magharap ulit ang 2 kupunan sa February 9 at paniguradong hindi na ito papayagan pang maulit muli ni LeBron James. Napahanga naman ni Jose Alvarado ang kanyang teammate na si Zion Williamson at sinabing binago raw ni Jose Alvarado ang laro gamit ang kanyang signature steal. Ang pag-steal ng bola galing kay LeBron ay naging malaking usapan pagkatapos ng laro. Nang tanungin si Zion Williamson patungkol sa ginawa ni Jose Alvarado, sinabi niyang binago raw nito ang laro. Sinabi pa niyang big time raw ang ginawang pag-agaw ng bola ni Jose Alvarado galing kay LeBron mga kaibigan. Makakapag-attempt sana ng 3 si LeBron James kung di ito naagawan ni Jose Alvarado. Ang pag-steal ni Alvarado ay nagresulta ng 3-point lead laban sa Lakers at para kay Zion Williamson naging isang malaking momentum ito sa laro kaya tinawag niyang big time ang ginawa ni Jose Alvarado mga kaibigan. Sa unang okasyon, magkakaroon sana ng tsansa ang LA Lakers na makat ang lead ng Pelicans sa single digits pero ang steal ni Alvarado eventually ang nagtungo sa kanila sa 3-pointer kung saan naitulak nila ito sa 15-point lead. Sa pangalawang okasyon, magkakaroon sana ng tsansa na maibaba ang lead ng Pelicans sa 10 points. Ngunit pagkatapos ng ilang segundo, ay lumamang na ng 16 points ang Pelicans. Ang mga plays na iyon ay hindi lamang makakapagbigay ng hype sa mga players at sa crowd. Makakapag-deflate rin ito sa kalabang oposisyon. Natapos ni Jose Alvarado ang laro na mayroong 4 steals, 8 points, 3 rebounds at 1 assist and 2 blocks. Habang si Zion Williamson naman mga kaibigan ay nakapagtala ng 26 points, 4 rebounds at 6 assists on 8 of 12 shooting sa loob lamang ng 32 minutes na paglalaro. Pinangunahan niya ang New Orleans Pelicans na mayroong final score na 129-109. Habang ang LA Lakers naman ay bumagsak na sa 17-17 record. Mayroon lamang silang 2 panalo sa last 9 games nila. Hindi naging sapat ang 34 points, 5 rebounds, 8 assists at 1 block ni LeBron James. Starting 5 ng Golden State Warriors mag-iiba na naman mga kaibigan. Kahit na mayroong tendency na mailagay ni Steve Kerr ang starting center nila na si Kevon Looney sa bench ulit, walang duda na isa siya sa mga solidong center ng kanilang team for the past few years.
Simula pa noong 2021-2022 season, si Kevon Looney na ang naging starting center ng Golden State Warriors sa loob ng 199 games sa posibleng 231 games nila. Siya lamang ang naging constant sa panahon na hindi available ang kanilang core players na sina Stephen Curry, Klay Thompson, Draymond Green at Andrew Wiggins dahil na rin sa mga injuries, suspension at iba pang mga rason. Ang paglipat ni Kevon Looney sa bench ay marahil na maging permanente na sa halip na temporary ay nagkaroon ng sinyales sa pag-alter shift sa koponan ng Golden State Warriors. Maipwersa ang malipat ni Steve Kerr si Kevon Looney sa bench kapalit ni Trayce Jackson-Davis sa starting lineup laban sa Dallas Mavericks noong Sabado. Hindi na naging sorpresa ang pagkakaroon ng maraming minuto ni Jackson-Davis sa loob ng court sa last 5 of 6 games nila patungo sa matchup ng Dallas Mavericks, mga kaibigan. Despite sa 1-3-2 to 1-2-2 na talo nila, si Jackson-Davis ay nakapagbigay ng magandang performance sa kaniyang sarili. Ang 57 overall pick ay nagkaroon ng 17 points, 6 rebounds, 2 assists at isang steal sa loob ng 29 minutes, mga kaibigan. Malagi siyang niluluto ni Luka Doncic sa one-on-one situations, ngunit hindi lang siya nag-iisa. Nagkaroon ng 39 points, 8 rebounds at 10 assists ang Slovenian superstar. Naging madisiplina si Jackson-Davis sa pagkuha ng foul at maiwasan si Luka Doncic na makapunta patungo sa rim. Ngunit hindi talaga mapipigilan ang mga step back ni Luka Doncic at naging batter na lang ito sa MVP candidate. Naging off the bench si Kevon Looney at nakapaglaro lamang siya ng less than 11 minutes. Ang maikling amount of game time niya ngayong season. Ang 3-time NBA champion ay nakapagtala lamang ng 5 points, 3 rebounds. Nahihirapan si Kevon Looney kay Luka pagdating sa switching, mga kaibigan. At Stephen Curry, bakit nanatiling confident sa kabila ng kanyang kasulukuyang shooting slump? Kumpiyansa pa rin si Stephen Curry, mga kaibigan, sa kabila ng poor shooting niya laban sa Dallas Mavericks. Nagkaroon lamang siya ng 9 of 25 shooting performance kontra Dallas. Ang pagkatalo ng Golden State Warriors na mayroong final score na 1-3-2 to 1-2-2 noong Sabado sa mismong Chase Center na home court nila ay nagmarka ng pangatlong consecutive game kung saan ang most prolific shooter sa NBA history ay bumaba ang field goal percentage ng 40%. Idinitalye ni Stephen Curry kung bakit naging positibo pa rin ang kanyang mindset sa kabila ng sitwasyon. Sinabi niya, mga kaibigan, na hindi ito first time sa kanya ang pag-deal ng ganitong problema sa gitna ng season. Nanatiling kumpiyansa at competitive sila kahit papaano, kahit na bumaba ang numbers niya. Ayon kay Stephen Curry, sa tingin niya ay mataas pa rin ang kanilang kumpiyansa, mga kaibigan. Always do it on my own, so I gotta get through it. And the only thing I know is to love what I'm doing. Never give up, never slow, till I finally prove it. Never listen to the no's, I just wanna keep moving.